lamig. So guys, good morning, day 2 in Baguio, December 2. So gagala tayo ngayon. Pupunta tayo ng Atok Benguet. Morning Kuya Matmat. Nag-prepare muna tayo, wait lang ha. So, yun nga no. Hi guys, good morning. Nakapag-prepare na tayo. So, time check natin 6:10. Medyo hali na rin, pero okay. Okay naman yun. Bago ko umakyat ng Atok, muna ako, breakfast muna ako sa 7-Eleven. Ay, 7-Eleven. Then, sa Atok ako mag-iisip ng mga kaso wala nga palang signal dun. Etong jacket binaon ko kasi baka sobrang lamig. Ewan ko lang ha. Kasi naka-long sleeve lang ako na wala akong palaman sa loob. Okay na. Charger, okay na. So, ayun no. Nung oras na 6:17, hindi pa ako nakakaalis. Paalis na rin ako. Sige na, ang tagal mo eh. Puro sa Atok Benguet, nandun ako mga 9 o'clock. After nun, mag-isip muna ako kung ano yung mga pupuntahan ko. Paggabi, gusto ko sanang gumala, Session Road. Nga lang, medyo parang pagod na ako. Shout out, work. Yo! Ang aga ko nagising, ang bagal ko lang talaga kumilos. Hindi pa siya ganun kalamig, unlike nung last punta namin. Lamig na rin ako. Kung pag-ewan ko mamaya, malaman natin. Tayo mamaya? Night market. Try natin. Kala mo naman talaga may pang night market, no? Di totoo yan. Alis na ako, guys. Layo lang talaga ng rito. Hindi, malapit yung Talipapa. Kasi lang pag dumaan ka dito sa may main road, ito. Pakita ko sa'yo, ha. Sobra tarik yan. Napaka-elevated yan. Tignan mo pag umakyat yan. Halos. Tsaka mahaba siguro. Parang may 250 meters to 300 meters akyatin. Do may shortcut naman. Ito, ang taas niyan, may hanggang dun. Pero paglabas mo niyan, Talipapa na agad. Yan ako dumaan kagabi. Putik na yan. Halos. Yung hininga ko, 100 times eh. Paano masabi? OA, 100 times. So, ayun guys. Akit na tayo. Hanap tayo na makakainan natin. Ang sakit ng daliri ko. Visit. Naatake na naman ako ng uric ko. May rayuma pa yata kayo. Yon. So, rolling. Let's go. Painit muna. Na-warm up na rin naman, nag-cold start. Kaso lang, ang baba ng minor, ang tigas ng adjustan ng minor. Bakatin lang muna natin yung gasolina. Ayan, medyo mainit na. Makat na rin. Let's go. Ayan o, kung gaano katarik yan, men. Ang tarik niyan. Kasalubong pa tayo. Diba? Kung gaano ka-elevated yan. Meron pa isa yan, men. Oh. Tapos matarik to isa. Gagi, ang lamig. Oh, kung gaano ka-elevated yan, men. Tignan mo, oh. Sangkalan na nga lang yun, oh. Dito sa Baguio City, medyo higpit ang mga enforcer dito. So, ayun. Maaga rin naman rito, bubukas. Talipapa nila to. Buti nga malapit ako sa Talipapa oh. Dito na lang kaya. Oo, dito na lang, no. Dito na lang tayo kumain. Kain na muna tayo dito. Lang ako. Siguro okay lang naman siguro dito. So guys, yung pinunta ko kanina 7-Eleven, walang laman, wala silang siopaw. Tapos pumunta ako sa pangalawang 7-Eleven dito, sa may Caltex, sa may Victory Liner. Tapos lalo dito, ang lala. Ewan ko may madadaanan tayo 7-Eleven. Tabi muna tayo, men. Hindi na, tumatagos yung lamig. Tumatagos yung lamig eh. So ayun nakapagpalit na tayo ng jacket. Napakalamig. Wala akong patong sa loob kasi long sleeve lang din talaga. Kala ko kakayan kasi nga wala kang hamog. Ayun
Mamaya tayo dyan. Mas maganda sa Atok. So, ayun. Paano tayo? Papunta tayong Atok Benguet sa may highest point. Actually, hindi na siya ngayon highest point. Former highest point. Kasi meron ng bago sa may Tinok Benguet. Medyo malayo-layo yun from here. Siguro, aabutin siya ng 100 something kilometers, mga ganun. Naku, kailangan natin mag-ingat dito. Sa bagay, malayo na tayo sa Session Road, no? Huwag lang natin mapapasukan talaga yung Session Road. Saan papunta? Dito? Oo, tama. Paano tayo, no? La Trinidad, tama ba? Ayun, no? Aga-aga, traffic. Ito nga yung traffic. So, ang dami ng tao, no? Sa bagay kasi may pasok. Today is December 2, Friday. Last day ng mga pasok sa school at sa mga nagtatrabaho sa opisina. Dahil tao no? Nung pumunta kami rito tama ba itong dinadaanan natin? Yung Tarikmen, no? Lakas na itong truck na to pero wala siguro laman. Ito malakas sa gas. Ito na kaya ito. Hindi, ngayon ko lang nadaanan to. Ewan ko lang hindi ko na naalala kasi yung dinaanan namin Ay gagi, ngayon ko nga lang ata nadaanan to. Hindi namin nadaanan to dati. Tignan mo no, ang layo na lalakarin nila men. Para lang makapasok. Yon! Atok Benguet! Here we go! I'm open away! Hoy! Galit ka ba? Kakaiba mga ano rito kurbahan. Katulad na ito men Lintik ang tarik Ang lupit din nila men ang lupit din, di ba? Ala. Abay grabe, kaganda. Ginagagi ang tarik. Sobrang elevated men. Yung tarik niya, alam mo yung mga sigsag sa pagpupunta ka ng sa may Taal, matarik pa dun lintikan men Putik na yan, ang ganda. Wait lang, ang ganda nakita nyo ba? Tahimik men. Teka, picture muna tayo para may remember. Yun stop over na naman tayo Wala pang 1/4 yung tinatakbo natin. Tagal na naman natin mag stop over. Time check tayo 7:18. Anong oras na naman tayo makakarating. So, ayun, dire-diretso lang. Ang ganda kasi men, ngayon lang ako nakadaan dito. Alam ko hindi namin nadaanan to nung nakaraan. Sigurado ako ngayon lang ako nakadaan dito. Yun banking sa Dakurbat. Mga Dakurbat. Woo! Thank you Lord for the good climate, for the good weather. Asaan na yung 500 meters na Petron at tayo ay magpapahangin. Parang ang layo ata. Ang ganda men, nakakabusog sa mata, promise. Turn left daw tayo. Next left, may pahanginan ba dito? Ayun, yun, nagana. Left and turn left daw. Ayun Ay mama. Wala, saan ba ako nilalagay nito? Hello, Uy, gago. Tama ba to? Wait lang. Sigaw ata ako, men. The unknown road. Pero pwede. Pwede siya, Ay, hindi. Putik na yan. Naliligaw na naman ata ako. Okay lang yan. Pinaway tayo Hanggang sa pinakataas, men. Number 1. Baliw ka yata Tama ba to, men? Gagi, hindi pala nakasalpak yung ko. Yung mic ko. Wait lang. Dami mo ng hintura Puro ka ko soft delay Kasi ba yung mic ko? Puro ko soft delay ang putik. Yun, di ko alam saan ako dinadala nito. Tama ba to? Gagi, sumusob-sob na ako, men. Yun. Grabe, men. Tumatagos pa rin yung jacket. Yung yung lamig sa jacket ko. Buti na lang nagdoble talaga ako. Atras tayo. Stop! Wala kasi men Pero in fairness, parang mababait ata mga tao rito, Bigayan, walang initan ng ulo, Malamig kasi, Parang bagong daan lang to, Itong dinadaanan ko ngayon. Ano kaya meron doon, Ito ata yung parang focus nila, Pwede natin subukan, Subukan natin, men. Pwede magpicture doon. Hello, medyo curious lang po sa lugar. Taas, Ay, hello. Ay, gagi, ang ganda. Private property pala. Sorry. Ganda. Walang tao kasi. Pero parang pwede naman ata, Kaso alanganin na ako, men. Baba tayo. Sobrang tarik, gagi. Yug na. Okay na yan, gagi. Baka maano tayo na trespassing. Pero ang ganda, Ewan ko saan nakita nyo sa video. Ganda niya, men. Sabi nga daw ng mga boys, di baling gutom. Basta busog ang mata. Okay. Land Rover.
eh. Ang kulit ko, no? Nakakatuwa rito, men. Nakakatuwa. Yan ang masarap yun eh. Yung init, no? Ayun, natirik yung araw, men eh. Naglalaban yung init tsaka lamig. Parang toyo at suka. Magiging adobo. Naglalaban sila. Pag naglaban sila, adobo sila eh. Nice, nice. Very nice, man. Nakadaan ako sa bagong daan. Hindi ko rin alam kung ano to eh, oh. Bangkingan ng bangkingan sa mga Dakor buds eh, oh. Gamit na gamit yung Maxis pa eh. Kaso nakakatakot yung mga Dakor buds dito, man. Kasi pag ikaw nagkamali, katulad yan, oh. Sige, dire-diretso ka dyan talaga. Oo, sabi ko sa'yo. Ayan, man, oh. Ang ganda, shit. Ang ganda, man. That's the perk ng nakamotor. Marami ka mapupuntahan, hindi magko-commute ka. Pag nag-commute ka, man, ano lang mapupunta mo rito? Station Road, Bonang Park, mga Botanical Garden, iba-iba pa yung magkakalapit lang, pero hindi mo mapupuntahan yung mga ganitong lugar pag hindi ka nakamotor or di ka naka private na 4-wheel na sasakyan, ganun. So, mahirap talaga papunta rito pag nakamotor. Siyempre, pagod, dami mong madadaanan, pero nakakakibat naman sa'yo na sukli kung ano yung mga makikita mo at mapupunta mo sa lugar na yun, di ba? Lahat naman ng bagay may mga consequence eh. Mapagawa ka na mabuti o mali, lahat yan may consequence lagi na may ano. Okay. Makadaldal ka lang eh. So, ayun, roll out pa rin tayo papuntang Atok, Benguet. Sana makarating tayo ng safe doon at maayos hanggang sa pag-uwi natin. Yon! Woo! Sarap! Ang sarap! Gagi, ang sarap talaga sa feeling. So, wala akong kasama pero nai-enjoy ko yung sarili ko, ha. Nag-i-enjoy ako, promise. Buti na lang talaga tinuloy ko. O, Dakor Bad! Woo! Ang saya! Napakasaya! Oy, nagwibigil! Gagi, ang saya. Natutuwa ako, promise. Hindi ko alam kung saan, ti. Bagong daan lang, ti. Hindi na ako nakadaan ng bahay ng La Trinidad, men. Parang sa iba ako pinadaan. Kasi sa Botanical Garden ako nagdaan, eh. Tignan mo na may mga Dakor buds na yan, men. Oh, medyo palusong tayo. Ingat-ingat tayo. Masyadong palusong. Ang taas ba naman ng mga inakyat ko, eh. Malamang, ganito rin yung mga lusong ko ngayon. Ayan, men, oh, puro Apex. Ayan, oh. Apex, 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 Apex. Sa atin, UB, Pajero. Dami rin Pajero dito eh. Pero kadalasan talaga Apex. 300 meters. Yes. Ala. Ang tarik, men. Ala. Eto. Eto nga yung bagong daan siguro talaga na hindi na ako pinadaan sa ano. Ano bang landmark to? Shilan Beckel Road. Shilan Beckel Road pala talaga siya. So, ayun. So, ayan. Wala tayong nakita. Nagugutom na talaga ako eh. Ito muna almusal natin. Pandesal tsaka ano. Kain muna ako. Nagugutom talaga ako. Nakait ng panaderya eh. Ito yung kaya mat-mat. Kain muna tayo, men.
何？お前はもう死んでいる。離さないこの鼓動が止まってしまう時まで誇れるもの一つ抱えて動き始めるMatataas na tayo din. Grabe yung lamig! Woo! Oh, thank you Lord for the good weather! Ang ganda! Gagi, ang ganda, putik! Woo! After 5 years, nakabalik din ako dito. Ang ganda, oh! Putik na yan. Wait lang, papalit muna tayo ng battery. Labat na ako eh. Grabe na yung kamay ko. Pakalamig. Sobra. Buti na lang talaga binaon ko tong jacket ko. So, ayun, medyo malapit na tayo. Minto lang ako rito nagpalit kasi ako ng battery. Ang ganda, no? As of now, sabi dito sa mapa, 4.7 km or less than 5 km. Ayan, malalay na lang tayo. Kasi may araw ko, paano? Kasi sobrang sumasakit na yung pinay ko sa lamig. No? Medyo tumataas na naman eh. Ito, akit tayo dyan. O, yan, akitin yan. Sa susunod, may awa ang Diyos ulit. Makapag-ipon-ipon. Sagada tayo, men, sagada. For now, enjoy lang muna natin to. Yun o, ang takas na ito, men. Parit na naman eh, o. Nagkaka tayo eh. Atok, 1 kilometer. May padan. Ano ko yung itsura dito pag may bagyo, no? Kailangan ko hindi makita, no? Ayan na, men. Ayun, o. Eto na, men. Alam ko, eto na yan, eh. Eto na. Yan ang original, men. Ayan, o. Ayan, former highest point Philippines. Dito lang muna tayo, hindi na muna tayo pupunta dun sa medyo malayo yung bago. So guys, dito na tayo ngayon sa Atok Benguet sa may yung former na highest point. Apakalamig partida, may araw pa yan ah. Punta tayo sa may pinaka-original na signage ng highest point. Daming tinda ritong halaman na pang malamig. Ito yung pinaka-original na signage talaga ng highest point Philippine System Highway. Former kasi meron ng bago. From dito, siguro mga 50 kilometers din. Kulang-kulang. Less or more or less. Ayan. Talagang araw dito pero apakalamig. Grabe. Ka na rin magtataka na nakabonet din sila kasi linti ka ng lamig talaga. Montage tayo para mapakita natin yung highest point. Ayun o. Yan. De, joke lang. Ito talaga yun. Hala, may banggaan, no? Banggaan ba yan? Ano ba yan? Wala na masyadong rito. Nagbanggaan pa. Hindi ata nagbigayan eh. So, ayun. Tumambay tayo ng highest point. Medyo matagal-tagal. Inasam-asam natin yung lamig. Apakalamig talaga. Sobra. Siguro may 1 oras din akong tumambay dun. Sarap kasi. Ang sarap ng lamig. Minsan pag tumatagal yung lamig, hindi na nakakatuwa. Partida dalawang na yung suot ko dalawang makapal na jacket pero matagos pa rin yung lamig. May araw pa yan, partida, di ba? So, yun, pababa tayo ng La Trinidad. So, balikan ko kayo. Biyahe muna tayo, medyo mahaba-haba ito eh. Another 50 kilometers, I mean more than 50 kilometers din.
love me, I. So, yun. Time check, 12:10. Paano tayo? Strawberry farm. Pero, check ko muna kasi medyo nagugutom na ako. Pag malayo yung kakainan ko dun sa strawberry farm, baka unahin ko na tong strawberry farm. Pero pag medyo malapit-lapit lang din naman, kakain muna ako bago ako mag strawberry farm. Ganun yung gagawin ko siguro. Kasi ang gusto ko na naman sa strawberry farm, yung ano nila, yung ice cream. So, 3 kilometers away. Kung malapit lang din naman yung kakainan ko doon sa strawberry farm, unahin ko muna yung kain ko. Simula nung pangalawang beses ko pala magra-rice. Siguro ngayon. Simula nung bumiyahi ako. Payat na ako. Puro mata yung busog sa akin eh. Yon. Nandito na tayo sa La Trinidad after an hour. Ngayon, sinerch ko kanina yung yung kakainan ko. Doon pala malapit yun sa may pinagtutuloyan ko ng lutang na naman ako. Pinagtutuloyan ko ng transyon. Ngayon, nandito na ako sa strawberry farm. Malapit. Actually, lumagpas nga ako. Ngayon, yung distance niya from here, dun sa kakainan ko, nasa more or less 9 kilometer, mga ganun. Ayun, baka unahin ko na muna itong strawberry farm bago kumain. Buti na lang, may tira akong tinapay, kaya kumakain ako. Nagugutom na rin kasi ako. Kakain na kasi ako doon sa may pagkakain ako sa amin. Medyo malayo-layo pa kasi yun. Tapos babalik na naman ako dito. Kain gasolina. Hindi ko nga sana pagkakain ko, diretso yung strawberry farm kasi masarap ice cream doon. Digit na yung strawberry, yung sorbetes. Wala eh. Alanganin eh. Hindi na ganun kalamig dito. Pag tirik yung araw, mainit talaga. Ramdam ko na yung dalawang jacket ko eh. Mainit. Hindi katulad kanina sa taas, sa may pinuntahan ko. Ngayon, dalawang jacket mo, hindi mo ramdam eh. So yun, punta muna ako yung strawberry farm. Ayun naman kasi pag di ko pupuntahan, marami pang ako pupuntahan eh. Hindi ko alam kung mapupuntahan ko lahat ng mga gusto kong puntahan dito. Yun, ang ganda oh. Yun ang strawberry farm eh. Kita nyo? Dito kita eh. So, strawberry farm, here we go in a few minutes. Yan, medyo malapit na tayo. Ito na, nakikita ko na oh. Strawberry yan eh. Madaming atang tao ah. Welcome, strawberry farm. Magkano po? Dito na tayo. Thank you. So yun, nandito na tayo sa strawberry farm. Init, grabe init. Mukhang masarap to. Strawberry Strawberry with avocado daw. Matikman nga yan. Bago yan ah. Ayan oh. Strawberry with avocado ice cream. Ang ice cream ay parang ex mo lang. Kahit anong iwas, ang gawin affected pa rin. Ulul, walang ganun. Pag ex, move on. Bahala ka sa buhay mo. So ayan, niligpit ko na isa kong jacket. Mainit na rito. Hindi rin naman ganun kalamig dito. Hindi katulad doon sa taas. Malamig talaga doon. Yon, hanap tayo ng medyo maganda spot, tapos bili tayo ice cream yan. Ang init. Ito ako nagpa-picture dati. So, pipicture muna tayo. In 3, 2, 1. Sana oil painting canvas bumili lahat. Pwedeng i-roll. Pag di-roll yan, edi masisira na yan. Tuyo. Pag tuyo, okay na. Okay. So, pwede siyang bilhin na naka-roll yun na. Canvas din kasi ito eh. Bagay, ayan oh. Ang ganda ng paintings nila. Ayan oh. Wala na akong makita. So, bili tayo ice cream. Ito lang talaga hinabol ko rito. Yun. Magkano nga sir? 50. Thank you. Legit kasi yung rito. Yung strawberry ice cream, talagang strawberry. May kamahalan na nga ngayon siya, 50 eh. Konti pa. Sarap. Wala may avocado. Strawberry lang to, ya? Strawberry lang? Hindi mo inaluan ng avocado? Hindi, sir. Tama. Thank you. Yan, thank you. Strawberry ice cream. Nagdagang pa ni Kuya yung Akala ko kasi pinaghalo yung pala bukod pa rin pala. Pero lamang pa rin yung strawberry masarap. Malayo sa sorbetes na Manila na strawberry flavor. Dapat dessert ko to eh. Di pa ako nanananghalian eh. Nauna yung dessert bago yung pananghalian ko eh. Ang layo kasi nakakainan ko eh. Kaya inuna ko na rito.
Ayun, picture para may remember. Ganyan din ako, taga-picture din ako dati. 3 wheels. 3 wheels or third party. Tanga talaga. Na all. Mamaya, yung trip natin, sana, hindi ko pa alam. After kasi na ito, pupunta ako sa Rap's Fried Chicken. Doon ako mananangalian. Malapit na kasi sa aman yon. Yung Igorot Stone, hindi ko na ata mapuntahan ata yon. Medyo out of way. Gugutom na rin kasi ako eh. After nun, ito ng pagkain ko kung saan pa pwede pumunta. Malapit lang. Kasi malapit kasi sa tinutuloyan ko na ano yun eh, pang night market, yung mga Session Road. Punta na ako ng kakain na ako, punta na ako sa kakainan ko sa Rap's Fried Chicken. Ang gulo na naman! Ang gulo magsalita eh! Hindi maintindihan ano ba sinabi? Sana legit na masarap. So, ayun, andito na tayo sa Rap's Fried Chicken. Mukhang maraming yung kumakain. Ayan, no. Yun, natapos lang natin kumain sa Rap's Fried Chicken. Ayos lang. So, ayun. Papunta tayo ng Good Shepherd at doon daw pagbilihan ng mga pasalubong ng Baguio. Ewan, mamalaman natin, no? Saan na ba ako? Liligaw ang putik. Kasi ang Good Shepherd dito. Ito ata, bilihan ng pasalubong, no? Uy, store close. Wala, store close, men. Walk in. Kaya pala, store close pala eh. Ayun, close siya kasi hanggang 4 o'clock lang siya. So, Mines View Park na lang tayo. So yun nga mga men, dapat ako ng Mines View Park dyan. Actually kanina pa ako paikot-ikot dyan at tinutuntun ko yung Mines View Park pero hindi ko talaga makita. Tapos, nag-decide na lang din ako na umuwi na muna ako kasi parang nakaramdam na rin ako ng pagod para kinagabihan meron akong lakas. Pag umuwi na muna ako at nagpahinga, medyo maghapon din ako nasa daan kasi niyan, kinagabihan, pumunta ako ng SM Baguio niyan. Punta ako sa may parang pinaka-roof deck nila. Hindi pa pala roof deck nila yan. Doon pa pala sa taas kasi second floor lang yan. Pero hindi na ako pumunta doon. Then after na, saglitan lang naman ako, tinignan ko lang naman kung ano yung makikita ko dyan. Out of curiosity, maganda rin naman pala. Pero hindi ko napansin, meron pa palang third floor yan. So ayun, bali dumiretso na ako ng Session Road. So yan, tingin-tingin ako dyan. Ang ganda ng Christmas light na yan, yung ano na yan. Medyo hindi lang maganda tingnan sa video kasi yung quality ng camera ko is hindi ganun maganda. But anyway, lakad-lakad ako dyan. Tingin-tingin ako kung ano mga pwedeng magawa dyan, pwedeng gawin. Tapos, ayun na, medyo maraming tao. Pero sabi kasi daw nila, tuwing linggo daw, sarado daw yan. Maraming mga anak, mga mascot, nagko-cosplay, mga street, so ayun, maraming ginagawa dyan. So ayun, after nyan, dumiretso na ako sa may parang night market kasi that time kasi is 9 na ng gabi. Pero pabukas pa lang yun. Kasi ayun nga, nakita ko pa nga dyan si Doraemon. Ayan o, yun si Doraemon. Sila mag-isang nagko-cosplay or mascot ba tawag yan. So pumunta na ako doon sa may bandang, hindi ko alam kung ano bang street yun, Harrison ba yun? Or basta yun, yung malapit sa Burnham Park. So ayun nga, punta na ako doon. Pagpunta ko roon, ayan, ang dami rin tao, nagpupunta, naabangan nila yan. Actually, bago ako pumunta dyan, umikot pa ako dyan. Tapos ang dami mga nakaabang mga tao dyan, nakataas ang mga cellphone nila, naka-open yung video. Tinitignan nila yung pagbukas ng night market. Siguro mga vlogger siguro yun. So ayan no, naabangan nila yan, ang dami dyan. So, punta dapat ako dyan kaso lang parang, sabi ko parang pagod na rin talaga ako. Uwi na lang muna ako sa transient. Hindi na ako pumunta dyan kasi ang daming tao. Yung nakaramdam na ako ng pagod. Sabi ko doon na lang ako sa transient. Tapos bili na lang ako kung may masya shotman doon para pamparelax at pampatulog na rin. Then after nun, yun, bali doon na nagtatapos yung date ko. Uwi na ako.
So yun guys, no, day 3 tayo ngayon. Pauwi na rin tayo ng Manila pero mamayang hapon pa ako mag-check out. Gawa ng may pupuntahan ako. Nagkaroon ng problema ngayon dito paglabas ko. Natikitan yung motor ko. Karoon ng aberya, gawa ng kinuha yung plaka eh. Bawal pala mag-parking dito. So ayun yung violation natin. Ewan ko magkano to, nakakatakot tuloy. So kinausap ko yung polis kanina. Sabi, hindi daw pwedeng makuha yung plaka ngayon. Kailangan daw doon sa may police station. Kausapin ko yung may-ari nung pinagtuluyan kong transient. Magagawa ng paraan to. Kasi aberya to eh. Sabi niya kasi pwede mag-park, di ba? Hindi ko naman kasalanan. So, responsibility pa rin nila yun. Sana magawa ng paraan, di ba? Tulog pa yung may-ari. Balikan ko kayo. Mamaya na lang siguro. Punta muna ako doon sa may Good Shepherd. Alam mo yung iniiwasan ko, yung mahuli ako sa may Session Road. Yung iniiwasan ko. Putik na yun, dito pala madadali. Hindi ko alam. Dami lahat. Dami kinuha ng plaka. Nakausap ko yung polis kanina eh. Sabi daw, doon ko daw kunin mismo sa nila, presinto nila. Sa may bandang SM. Hindi ko naman alam kasi doon dito. Hindi pa natin alam kung makaka-uwi tayo. Medyo naabala tayo. Okay lang yan. Charge to experience. Akala ko, nahuli ako dahil yung nagbe-vape ako dito. Kasi may nanguhuli din daw dito na bawal mag-smoking. Pinahalos lahat yung nakaparada dito. Nakuhaan. Medyo bad trip. So anyway, mamaya ayun, tutubos tayo ng plaka sa Baguio. Sana matubos natin, no? Siyempre, hindi pa rin tayo papasiguro kung ano mga pwede mangyari. Sabi naman nung nakausap kong polis, naman daw, mura lang daw naman yung violation. Sabi ko mamaya kasi libo, mag-short yung budget ko, 'di ba? Obstruction kasi yun eh. Marami na daw kasi nagrereklamo doon. But anyway, punta tayo ng Good Shepherd kung anong natin, mabili ng pasalubong sa mga nahiraman ko ng gamit. May mabili tayo. Kung meron, edi meron. Pag wala, edi wala. Medyo hindi ganun kalamig compare kahapon. Naiinis ako, men. The Mansion. Picture tayo dito, men. Ay, mamaya na. Kayo na ba? Ayun na. The Mansion House. Ang The Mansion. Yun. So, ayun nga, makalipas ang lahat. Nandito na ako sa Good Shepherd. So, after ko niyan, inayos ko lang yung motor, dumiretso na agad ako sa Good Shepherd. Habang naglalakad ako papunta ron, napansin ko medyo mahaba na ata yung pila. So, ayan, chinek ko, mahaba na nga yung pila pero sarado pa yung store. Ang nakalagay ata dyan is 9 o'clock. Ayun nga, sabi ko, siguro balik na lang muna ako. Umakit muna ako kasi medyo napuputol na rin ako at para makahanap din ako ng makakainan. So, ayan, umakit muna ako at napansin ko rito. Sabi ko, dito siguro bilihan ng mga pasalubong kasi ang dami rin mga tindahan ng mga rito, bilihan ng pasalubong. So, ayun, ikot-ikot ako dyan, tingin ako dyan, baka mamaya may mabili din kasi ako mamaya pagbalik ko. Then habang naghanap ako ng makakainan, ayan nga, dapat kakain ako dyan. Hanggang napansin ko medyo madaming tao sa banda roon. So nilapitan ko, pagtingin ko, sabi ko, eto pala yung Mines View Park. Ikot ako ng ikot dito kahapon, hindi ko napansin. Hindi mo rin kasi talaga siya mapapansin gawa ng pagtingin mo sa labas niya, under construction kasi ko. So parang hindi mo mapapansin. So ayan nga, pumasok na ako dyan, bumili ako ng ticket seat, 10 piso lang naman yung entrance. So pasok na ako, then pagpasok ko nga dyan, ayun medyo ang dami na agad ng tao. Maaga pa lang yan, siguro mga 7:30 or 8, mga ganyan. Ang dami na agad ng tao niyan. Tapos ayan, baba ako dyan, napansin ko, ang dami mga halaman, mga tinitinda rin, mga kakaibang uri ng halaman yan. Pero ang alam ko, itong mga halaman na to sa mga malalamig lang din to ata na or depende sa pag-aalaga mo kung iuwi mo sa Manila. So ayun, hanap ako dyan kung saan yung main spot view ng Mines View Park, yung parang pinaka-view deck nila. So ang dami ko na napansin, ayan, mga picture, ayan, picture sila, suot sila ng costume na ikurot. Meron din mga kabayo dyan, magpipicture ka, ganyan. Kala ko nga may horseback riding dyan kasi may kabayo, yung pala pang picture lang pala yan. Tapos, ayun,
pumunta na agad ako sa main spot view nila. Tapos ito na nga, sabi ko ito na siguro yung ano nila, main view deck. So ayan, pagtingin ko sa main view deck, sabi ko parang wala naman ako nakikitang kakaiba rito. Wala akong ibang napapansin na kung ano man meron dito. Katulad lang din sa mga nakita ko nung umakit ako kahapon sa Atok. Parang bundok-bundok lang siya. Siguro ang ano lang dito, ang main highlight siguro dito pag peak season talaga siguro nagkakaroon ng sea of clouds dito. Pero hindi ko alam kung ano meron. Parang ano lang din siya, nasa top view ka ng view deck nila. Na ayan, maraming bundok kasi ang alam ko, ewan ko tanga-tangahan lang din siguro. Ang pagkakaalam ko kasi sa pag Mines View Park, nasa view deck ka pero makikita mo may namimina doon. So yung pagkakaalam ko, sorry pero hindi pala ganun. So ayun, pumunta muna ako, hanap ako ng spot na pwede mag-picture. So ayun, nakahanap nga ako, baba ako doon. Sabi ko, picture ako dito para may remember. Pak! Ayan, may picture na ako. After nun, wala, di naman ako nagtagal na dyan. Kasi may hinahabol din kasi akong oras. Ayun, makit na agad ako pabalik sa Good Shepherd. So, kailangan ko rin kasi makabalik agad sa transient para makausap ko din yung may-ari tungkol sa insidente yung nangyari. Baka matulungan din ako ng border nila na pulis doon na matubos yung plaka ko. So, ayun, pabalik na ako dyan papunta ng Good Shepherd. So, ayun no, di na ako dumaan ng Good Shepherd. Ang haba ng pila, daing tao. So, nag-decide na lang ako dito na lang ako bumili ng mga pasalubong. Parehas lang din naman kasi ang mga yan. Yung nga ng mga distributor at medyo may kataasan lang yung presyo. Mataas sila ng 100, mga ganun. Ang pagkakaalam ko sa Good Shepherd, 450 ata isang ganito. So, pabalik na tayo ng transient at mag-aayos at pupunta pa ako sa tubusin pa natin yung plaka natin, visit. So, ayan no, natubusan natin yung plaka ko. Ayan. Ito naman. Thank God pa rin, at least nakuha ngayon yung plaka, di ba? So, ayun, tuloy ang ligaya. Hindi, pauwi na tayo ng Manila. Alright, yun. So, papunta tayo ng Camp Valley site. After neto, diretso uwi na to. Gusto ko lang makita yung Camp Valley site. So, in a few minutes, nandun na tayo. Tapos, yun, uwi na tayo, no? So, ayun nga pala yung nangyari kanina. Ayun, nakuha ko naman yung plaka ko. Mahal ng tubos, 500. Charge to experience. Ang higpit talaga nila men dito sa Baguio. Kaya, once na pupunta kayo rito, very keen dapat kayo. Mapag-obserba din kayo kasi konting kilos mo talaga dito, talagang bubunutan ka talaga ng ticket dito. Though yung sa akin naman kasi, ang nangyari, obstruction nun. Obstruction naman kasi talaga yun. Pero kasi, bago ako pumunta dyan, yung nakausap kong may-ari ng transient kasi sabi, okay naman daw, wala naman daw silang parking, pero pwede daw mag-parking doon sa labas. At the same time, safe naman daw doon. Tinanong ko, wala po bang nagtotow dyan or nanguhuli? Kasi nga, medyo nga mahigpit sa Baguio, kaya nagiging nagiging metikuloso ako pagdating sa mga ganyang bagay. Di baling mahuli ka na sa Manila, wag lang dito sa Baguio, ang layo-layo, di ba? Pero ang maganda dito, mabilis kunin yung lisensya. Lisensya ata. Pero ako kasi plaka yung nakuha kasi sa akin Talagang walang plaka talaga kanina. 39 naman na humingi ng tulong sa kasama namin na pulis dun sa bahay. Intel daw kasi yung sabi ng may-ari ng bahay Kaso hindi talaga nagawa ng paraan. Pati siya nagtubos din siya kasi nakuhaan din siya ng plaka. Tinubos siya rin, binayaran niya din daw. Sabi, nung tumawag sa may-ari ng transient. Kasi habang naantay ko yung update, nandun ako sa transient, nagpapahinga ako. Gawa ng, siyempre sabi ko, gusto ko muna umidlip bago ako bumiyahe. Magna-night trip ako Para pagdating ko sa Manila, medyo maluwag na, wala nang masyadong traffic, diba? Ayun, natubos ko naman siya. Sabi ko sa may-ari, ganito na lang. Kasi bago naman po ako tumuloy dito, nagtanong naman ako sa inyo kung ano yung mga action regulation dito. At the same time, kung anong meron at wala kayo at hindi pwede at pwede. Sabi niya, pwede naman daw mag-park. So, yun na nga, nandun na nga tayo. Sabi ko, ganito na lang. Kasi hindi ko naman din po kasi kasalanan yan. Kaya na rin po nagsabi, medyo malaki po yung fine. Medyo masakit din naman kasi talaga yung 500 na yun, di ba? Pangkagasolina mo na lang, pauwi, mawawala pa. Kaya pumayag naman siya, binigyan niya ako 200. Okay na yun, at least kahit pa paano may kahati ako. Medyo nga lang talaga, nakakadismaya lang din talaga, no? Ayun, ito pala yung Camp Valley site. Maganda talaga siya, men. Wait lang Ayan siya mismo, yung makikita mo. Ayun puro tent.
Tapos mataas. Yun nga lang, hindi siya mahamog ngayon. Mataas talaga tong lugar na to pala. Siguro pag umaga, try natin mag-inquire kung magkano yung mga rooms and rates nila. Ang pinakamura ata yun yung mga tent, ganyan. Kasi sobrang lamig niyan, min. Pag gabi. Ewan ko lang Ayan ang Camp Valley site. Ayan pala yung makikita mo. Valley Point campsite. Yun, mag-i-inquire lang tayo. Wait lang. Ayun nga, nakapag-inquire na tayo about sa accommodation dito sa may Valley Point. Ito yung mga activities nila. Yan. Yung mga yung makikita nyo. Services. So, ayun. Actually, ang ganda ng offer. 1.5 is nandun na lahat siya. Medyo nag-ano lang din ako. Alam mo yun, nang hinayang lang din. Ayun, ito. Binigyan na ako ng about sa accommodation. Ang ganda-ganda ng offer nila. Hindi naman siya ganun kamahalan talaga. Parang tawag dito. Para sa price niya yung mga activities dito. Kasi actually 1.5. Tapos may mga kasamang activities. At the same time, yung perks nun, may mga kasamang pagkain which is dinner, breakfast, snacks. Yun. Wait lang Ang ganda. Ito makikita mo sa umaga. Ang sarap bumalik. So Marcos Highway na lang tayo doon. Doon tayo dadaan. Marcos Highway yan Yan Ayan yung tunnel. Yan yung tunnel. Yan. Yan ang tunnel. So, ayun galing tayo ng Valley Point campsite. Ganda. Next target natin yan. Sana magkaroon ng pagkakataon na makabalik tayo. Ang ganda. Wala akong masabi sa lugar. Pero ang ganda niya. Wala akong masabi, men. Wala akong masabi. Sobrang nila, ng rates nila. Napakasulit. Very enough para doon sa price nila. Biro mo, 1.5. May kasama ka ng dinner, breakfast, at snack, diba? At the same time, yung makikita mong view, yung sasalubong sa'yo na view, pagising mo, shit! Talaga, ang ganda niya, mamen. Wala akong masabi, promise. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makabalik. Ito pa, umpisa pa lang yung hamog dito, promise. Umaakyat na yung hamog Tignan mo to, may papakita ko sa'yo. Ayun diba, mag-uumpisa pa lang hamog. Diyan tayo dadaan, diyan sa may tunnel na yan. Ang ganda niya, men. Ayan papakita ko sa'yo. Diba? Kung ganyan ba naman gigising sa umaga mo, ay nako, mapapa-thank you kung Lord ka na lang, Oras natin, time check, pababa tayo ng Manila, 5:03 na ng hapon. Di natin alam kung anong oras tayo makakarating sa Manila. Ang sabi dito, 7 hours and 9 minutes. Di natin susundin yan. Kung ako lang masusunod, kung tutuloy-tuloy ko, baka less than pa siguro dyan. Minsan kasi hindi naman accurate yan. Dumedepende yan sa bilis mo kasi. Tapos mag-a-adjust yung oras, Though, medyo may kalayuan siya ng konti sa town ng Baguio. Pero kung may service ka naman, why not, diba? Why not? Coconut corny. Tawa dyan, tawa. Hindi siya ganun ka-pricey. Sobrang reasonable ng price niya para sa mga accommodation na kung anong meron sila. Biro mo, meron pang activities. Aside sa pagkain, meron ka pang activities na archery, ganun. Diba? Ang saya, diba? Ang sarap. Mali ako Dapat pala nung second day ko, wala ka rin di rin kasi ako nag-enjoy sa Session Road kagabi. Nag one day lang ako dun sa di pa ako nahuli. Tapos dito ako nag-check-in ng kahapon, di ba? Galing Atok, Benguet. Sayang lang, men, sayang lang. Well, yun lang yung mga medyo sablay kong plano. Medyo sablay lang talaga na nanginayang ako. Nahuli pa, di ba? So, ayun, mga several hours, Manila na tayo at makauwi sana ng safe sa atin. Please guide us, Lord. Kami ni Kuya Matmat, pababa ng Manila, Kung
na ano mo tong video na to, natapos mo. Thank you sa panonood. Ito yung naging adventure ko na mag-isa. First time ko mag-ride ng mag-isa dito sa Baguio. Dito sa Baguio, though nagra-ride din naman ako mag-isa, pero hindi ko na ba-vlog. So, pa-Marcos Highway na tayo. So, yun, no. Tapusin ko na tong video na to pagkalagpas ng tunnel. Dahan-dahan. Huwag ka masyadong malayo uwi mo, Ryan. Medyo malamig, pero mamaya wala na. Nakaano na lang kasi ako manipis na jersey. Pero mamaya to, pagbaba na ng La Union, wala na to. Malamang sa malamang. Ang lamig na dito. Sobrang nag-enjoy ako dito sa sa Baguio. Ayun, turn left na. Marcos Highway na tayo. Pababa na tayo ng Manila. Sana makuwi tayo ng maayos. Tuloy-tuloy na tong biyahe na to, pero maghanap muna ako ng kakainan. So, yun. Ride safe sa atin. Thank you, Baguio! Woo! Yun! Thank you! Thank you, Baguio! Woo! Thank you, Baguio! Thank you! Gusto ko ng tupig, men.